Inakusahan ng isang dating kongresista si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang lider ng Kamara na sangkot sa umano'y pagharang sa mga karagdagang reklamong impeachment laban sa Pangulo. Dumistansya naman sa usapin ang palasyo. Nagpapatrol, Vivian Gulia. Naniniwala ang isang complainant at dating kongresista na hindi lang kawalan ng otorisadong tao ang dahilan kaya tumanggi ang opisina ng House Secretary General nitong Huwebes na formal na tanggapin ang dalawang karagdagang reklamong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Mike Defensor, sangkot umano ang Pangulo at si House Speaker Bogie D. sa pagharang sa mga reklamo. The De Jesus impeachment complaint is a scam in totality. Hindi lang ang Speaker of the House, kundi ang Presidente mismo involved sa pag-block ng impeachment complaint na ito. Ayaw nilang pakinggan at ayaw nilang sagutin yung hinaing ng taong bayan. Tugon ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, dapat patunayan ni Defensor ang kanyang mga akusasyon laban sa naghain ng unang impeachment complaint laban sa Pangulo na umami na ani ang dating naging abogado ng PDP laban Duterte faction. Nagpaplano na ng mga legal na hakbang laban sa opisina ng House Secretary General ang grupo ni Defensor. The SecGen does not bring the powers of the office of the SecGen with him or her when they go abroad. At fundamental po with any office, any office in government, kapag umaalis yung hepe, may OIC. You cannot be violating the Constitution and the laws without facing the consequences. Itinuturing naman ni House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice na pagsabotahe sa constitutional process ang ginawa ng SecGen's office. Aniya ito ay sadyang pagmanipula ng proseso na posibleng makaapekto kung maaaksyonan pa ang dalawang reklamong impeachment na hindi tinanggap ng House SecGen's office. Wala pang tugon sina Speaker D at House Secretary General Cheloy Garafil nang hingi ng kanilang panig. Ayon sa ilang opisyal ng House Committee on Justice, depende sa SecGen, House Speaker at sa plenaryo kung makakahabol ang dalawang huling impeachment complaints. It depends on the judgment of the Speaker kung kailan ba niya talaga ito i-transmit to the plenary. I think we should accept any and all impeachment complaints para at least hindi masabi ng kaumbayan na sa filing pa lang pinaprotektahan na yung presidente. Tiniyak naman ni Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos na hindi niya haharangin ang pag-refer sa komite ng reklamong impeachment laban sa kanyang ama. Naniniwala rin siya sa pahayag ng palasyo na walang ginawang mali ang Pangulo. Congress is constitutionally bound to hear these cases for anyone, for any impeachable officer, whether that is the president or not. So, sa mga nagsasabi na magkakaharangin na yung impeachment or whatever, I cannot do that. Sa reklamong inihain ni na Defensor, inaakusahan nila ang Pangulo ng umano'y culpable violation of the Constitution, pagtataksil sa tiwala ng bayan, at high crimes. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Thank you for watching.